Hanggang ngayon, isang nakabibinging katahimikan pa rin ang sagot ni Marcos Jr. si isyu ng umano'y paggamit niya ng illegal na droga. Kahit nga ang mismong pamilya niya, hindi siya tuwirang maipagtanggol sa isyong ito. Sa viral video na inilabas ng online political commentator na si Maharlika, kitang-kita ang kamukha ni Marcos Jr. na humihit-hit ng white powdery substance. Si Cathy Binag na ex-partner di umano ni dating Congressman Tony Boy Florendo, binunyag naman kay Maharlika ang umano'y mga drug session ni Marcos Jr. Sinasabi na mga drug user ay praning, balisa at wala sa tamang pag-iisip. Kaya daw sirain ng isang drug addict na pangulo ang bansa. I went to Dr. Google, WebMD, and according to this regarding cocaine addiction, ang nakalagay po dito is if you are a long-time user, it might cause long-term changes in brain chemistry, and it will make it harder for you to think, sleep, pay attention, remember things, and make decisions, and reaction time may be slower. Hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country, and in fact, that is what you are doing. Ayon naman sa mga abogado, isang impeachable offense ang paggamit ng illegal na droga. Ibig sabihin, maaring mapatalsik sa pwesto si Marcos Jr. dahil dito. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit ng pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyales. Ang ehekutibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. If we connect this likewise to his present acts, kasi baka sasabihin nila, anong ground ninyo? Betrayal of public trust according to Gonzales versus Office of the President does not cover any and all official wrongdoings or plain errors of judgment. But if you will juxtapose this with his other acts, it might really fall under the definition clearly described by the Supreme Court in Gonzales versus OP that this would be also characterized by clear bad faith and of such gravity and seriousness as other grounds of impeachment. A cocaine addict does not belong in Malacanang. A cocaine addict needs professional help. A cocaine addict has no business running a country. A cocaine addict has to focus on his recovery. A cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. Dapat anila kay Marcos Jr. magsalita na at magpa-hair follicle test para pabulaanan ang mga akusasyon na isa itong drug user. Panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang si Dr. Lorraine Badoy, panandalian lang po, nawawala na ng trace. Kaya importante po yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Mas mainam na rin daw na sumabay na ito kay Vice President Sara Duterte sa pagpapadrug test. Matatandaan na nauna pang kumasa ang bise sa hamon ni Roque na pangunahan ng mga halal ang pagpapadrug test kasabay ng inihaing panukalang batas ni Davao Congressman Pulong Duterte na dapat magkaroon ng mandatory random drug test sa mga taong gobyerno. Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng di umano'y paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito opsyon sa inyo dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto
lalong-lalo na sa issue kung mabubuhay o mamamatay ang sambayanang Pilipino. Ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President kaysa dun sa lalaki. No? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung na malinis po kayo, wala po kayong bahid ng droga sa katawan. Kasi kung talaga namang wala kang kinakatakutan, bakit hindi, actually, dapat nga, mag-suggest pa Presidente kung pwede gawin nilang buwan-buwan eh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng Presidente na kasi kung talagang hindi siya gumagamit. Oo, ipagtanggol ang kanyang sarili. Correct. At ipakita sa taong bayan, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, President Marcos. Sakali anya na makapagdesisyon si Marcos Jr. na magpa-drug test, ay nakahanda naman ang Yaseminay na i-cover ito para matiyak na walang daya ang gagawin niyang pagpapatest. Para maging transparent, no? Ito sa ngalan ng SMNI. Kung sakali magdesisyon siya bukas o kaya ngayon na hair follicle test. Kasi ito ino-offer din natin kay Vice President Duterte na live i-cover yan ng SMNI. Para walang masabi ang tao na, hindi, nagpapalusot lang yan. Katulad noon, bigla na lang dumating yung doktor ng St. Luke's. Sinabi, okay na. Ngayon, para walang duda, gawin niya yan public, i-cover natin live. Sukdulang abutin pa yan ng 3 araw. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Mark Gonzales, SMNI News.